Welcome back dito sa channel natin. Ngayong 2024, alamin natin ang iba't ibang mga mega projects na na-cancelled, delayed, o di kaya drawing lang at hindi na natuloy. Andito tayo ngayon sa may EDSA Pasay Taft Rotonda area. Dito sana itatayo ang Pasay Monorail Project, isang proposed project ng SM Group, kapartner ang Pasay Local Government at ang Department of Transportation. So ano na nga ba nangyari sa proyekto na yon, ang Pasay Monorail Project? 2024 na nga at hanggang sa ngayon, wala pa rin kahit isang poste, marker o poster o kahit anong palatandaan na itatayo na ang proyekto na yon. Mula dito sa dulo ng MRT3 sa Pasay Rotonda, dito naman sa kabilang side itatayo ang monorail station papunta sa Mall of Asia. Magkakaroon din ng elevated na walkway na magko-connect sa MRT3 Taft Avenue Station papunta dito sa Pasay Monorail. Ilang taon na nga ang nakaraan mula nang nilagdaan ang Memorandum of Agreement ng Pasay LGU, SM Group at ng DOTR para sa Pasay Monorail Project. Hanggang sa ngayon wala pa tayong balita kung matutuloy pa ba o hindi na ang Pasay Monorail Project. Sa ngayon ilalagay muna natin ang status ng proyektong ito sa delayed dahil wala pa namang official confirmation kung ito ay cancelled na. Pupunta naman tayo dito sa Makati City kung saan isang mega project na itatayo sana dito ang kinancel na, ang Makati Subway Project. Andito tayo ngayon sa may location kung saan itatayo sana yung isang station ng Makati Subway dito sa may Buendia, Corner Urban Avenue. Last year nga ay kinancel na ang Makati Subway Project dahil hindi na feasible ang proyektong ito. Ayon mismo sa nag-propose na itayo ang Makati Subway Project, ang InfraDev Holdings. Kinansela ang Makati Subway Project dahil naapektuhan ang magiging ruta nito sa final decision na ibinaba ng Korte Suprema kung saan ang mga EMBO barangays na sakop ng Makati ay inilipat na sa pamamahala ng Taguig. Kung nagtataka kayo anong kinalaman sa desisyon na yon ng Supreme Court, bakit apektado ang Makati Subway Project? Ang dalawa sa dulong mga stations ng Makati Subway Project ay doon itatayo sa area kung saan sakop ng EMBO Barangay. Pati na ang subway depot ay doon din ilalagay. Bakit kamo hindi pwedeng itayo ang subway station doon sa EMBO Barangay nasa ilalim naman ito o underground? Dito na papasok ang politika dahil nga hindi magkasundo at hindi pwedeng pagsamahin ang Makati at Taguig at ang proyekto ng Makati Subway ay supposedly iikot lang sa buong Makati area. So ayan guys, nandito tayo sa location kung saan itatayo sana ang Station 2, ang Buendia Station ng Makati Subway. Ilang taon nang delayed ang proyektong ito at ngayon nga ay kinancel na.
So ano nang mangyayari sa Makati Subway Project? Ayon pa sa latest update na nakalap natin, makikipag-usap pa ang InfraDev Holdings sa Makati Local Government para pag-usapan ang posibleng maging future ng Makati Subway, kung ito ba ay itutuloy pa o hindi na, o magkakaroon ng bagong ruta. Depende na lang yan sa magiging plano nila kasama ang Makati Local Government. Sayang at napakaganda pa naman sana ng proyektong ito, pero sa simula pa nga lang, sunod-sunod na problema ang nangyari sa Makati Subway Project. Una, na bago yung ruta nito na dadaan sana sa Ayala Avenue at i-connect sa MRT3 Ayala Station. Pero hindi nga nagkasundo kaya binago yung ruta, mula sa EDSA Ayala inilipat ito sa Mile Long Property. Sa ngayon, cancelled na nga ang proyektong ito, pero abangan pa natin ang susunod na update. Baka magkaroon ng bagong ruta at buhayin muli ang subway project na ito. Siguro ang dapat gawin nila, i-connect ito sa PNR South Commuter Railway, pwede sa De La Rosa o di kaya Buendia Station, at i-connect naman sa MRT3 Guadalupe. Dito naman tayo sa isa pang delayed na project sa may Quezon City, malapit sa Quezon Avenue Station ng MRT3. Ito ang DDT Sky Tower, ang pinakamataas na office building sa Quezon City. Ilang taon na rin na delayed ang proyektong ito at hindi na umusad pa. Isang world-class na premium office building sana ang itatayo dito na magkakaroon ng 60 floors. Dapat i-convert na lang nila ito na condo dahil mas mabenta ang condominium. Sa ngayon hindi pa natin alam kung anong nangyari, bakit na-delay ang construction sa DDT Sky Tower. Abangan pa natin sa future kung anong mangyayari dito sa DDT Sky Tower. Dito naman tayo sa may North EDSA, isa pang high-rise building ang na-delay din ang construction. Ito ang UNTV Tower na ngayon ay Philippine Broadcasting Hub na. After ng ilang taon na pagka-delay, kahit papano, may progress naman na paunti-unti. Dito naman tayo sa may Entertainment City sa Manila Bay Area. Isang mega project sana ang itatayo dito noon, ang pinakamalaking hotel resort and casino, ang Nayon Landing Resort. Ito ay malawak na property ng PAGCOR. Natatayuan sana ng hotel resort and casino. Anong nangyari, bakit hindi natuloy yung proyekto na yon sa panahon ni dating Presidente Duterte? Ipinatigil nga ang construction sa Nayon Landing Resort kahit nagkaroon na ng groundbreaking ceremony.
Ayon pa sa former president, malaki ang magiging disadvantage ng gobyerno sa ibinigay na kontrata ng PAGCOR sa developer ng Nayon Landing Resort. Una ay binigyan yata sila ng 50 years na mag-operate dito na hindi nagustuhan ng dating presidente dahil nga sobrang tagal nito. Ang Nayon Landing Resort and Casino ang tatapat sana dito sa Okada, Manila. Ipinatigil na nga ng former president at kinansela na yung kontrata. Kaya naman cancelled na at hindi na matutuloy ang Nayon Landing Resort and Casino. So ayan guys, makikita nyo naman kung gaano kalawak yung area na to. Pwede pa naman maghanap ang PAGCOR ng mas magandang proyekto na itatayo dito. Katulad na lang siguro ng theme park na pwede dito dahil nga sa sobrang lawak ng area. At finally, mainit-init pa, isang mega project naman ang kinansela na at hindi na matutuloy, ang Pasig River Expressway. Ayon pa sa San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang, hindi na itutuloy ang Pasig River Expressway project dahil nga sa dami ng mga tumututol dito. Bukod pa dyan, napakaraming proyekto ng San Miguel Corporation ang hindi pa natatapos, katulad na lang ng MRT-7, Bulacan Airport at may mga bago pang proyekto na Skyway sa Northern at Southern Luzon. Kamakailan lang ay nakuha ng San Miguel Corporation ang operations at management contract para sa NAIA Airport. Ayon pa sa San Miguel Corporation, magtatayo ng isa pang bago na Terminal 5 at major redevelopment at renovation ang gagawin sa NAIA Airport Terminals. Ang Pasig River Expressway Project ay magsisimula sana dito sa Manila Bay Area na i-connect dyan sa R10, dadaan ng Maynila, Mandaluyong, Makati, Pasig at Taguig hanggang sa C6. Ito ay elevated expressway na may 6 na lanes. Ayon pa sa chairman ng San Miguel Corporation, pinakinggan nila ang suggestion ng iba't ibang sektor na huwag nang ituloy ang Pasig River Expressway. Ayon pa sa mga eksperto, magkakaroon ng negative impact ang Pasig River Expressway sa polluted na nga na ilog. Matatakpan din nito ang ilang bahagi ng Pasig River na tatayuan pa ng iba't ibang urban development project. Kung kayo ang tatanungin alin sa mga proyektong ito ang dapat sana ay itinuloy at alin dito sa mga proyekto ang okay lang na hindi na itinuloy, mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.